kaigsunan, mga kahigalaan diha sa Sugbo ug sa Mindanao. Dito naman po sa Luzon, magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa ating pagbabahagi na naman po ng kaalaman. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay nakikiramay po sa lahat ng mga nasalanta po ng bagyo na kung saan nag-iwan po ng masalimuot na bakas ang bagyo na dumaan po sa ating bansa at tayo ay nananalangin na sana ay makabangon po ulit ang mga mamamayang Pilipino sa bagsak po ng buhay na kung saan iniwan ng bagyong Ulysses. So tayo po ay nakikiramay. So umpisahan po natin ang ating pagbabahagi na naman ng kaunting kaalaman at bago natin umpisahan yan, magpapasalamat na naman po tayo sa lahat po ng mga viewers natin. Maraming salamat po ulit sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos. At suporta na rin po sa aking channel. So, tayo na naman po ay magbibigay ng ilang markers na kung saan maaring makapagbigay sa inyo ng ideya at maaring makatuklas kayo ng mga nakatagong sikretong kayamanan. So isa po ito sa mga mahalagang mga markers ang ating ibabahagi po sa inyo. So good content na mga vlogs atin pong ibabahagi sa inyo sapagkat nais po nating iparating sa inyo ang mga sign and symbols na kung saan ibinahagi po ng mga Hapon dito po sa ating gobyerno sa bansang Pilipinas. So, ito pong mga kinukuha nating mga treasure signs ay galing po ito mismo sa Treasure Hunters Philippines po at nais po nating ibahagi sa inyo upang maintindihan at malaman ng ating mga kababayan. So, kung mayroon mang pagkakamali ang ating naibahagi, yan po ay sa ngalang tayo ay tao lamang at hindi tayo perfecto. Subalit ito pong mga ibabahagi natin ay talagang galing po sa Japanese code. So, hali kayo at ating i-explain at ibabahagi sa inyo ang mga sign na ito na kung saan nagsasabing direct object o direct to the object. Ibig sabihin ito pong mga sign na ito ay nagsasabing direkta papunta sa treasure o nagsasabing dito na ang treasure direkta sa kinaroroonan ng markers. Kung saan po ang markers, doon na po ang treasure. So maganda po ito sapagkat may mga markers po na hindi direktang nagtuturo ng treasure. Maaring maliligaw kayo sapagkat pag nakakita kayo ng mga hugis puso, heart o kung ano-ano pa o mga aros-aros dyan na kung saan makikita ninyo sa mga bato ay nagdidiging na kayo. Yan po ay ikinaliligaw ng mga treasure hunters na kung saan nagdulot po ng pagkalugi ng kanilang mga bulsa at naubos po ang kanilang mga budget sapagkat mali po ang pagti-treasure hunting nila at mali yung lokasyon na kung saan sila naghuhukay. So atin po itong ibabahagi po sa abot po ng ating makakaya mga treasure hunter. So halik kayo, samahan ninyo ako at atin pong explain ang ilang markers na kung saan nagsasabing direct to the object o sabihin nagtuturong direkta sa kinaroroonan po ng treasure ang mga sign nito. So ilang piraso lang po ito at sana'y makapagbigay sa inyo ng mga karagdagang kaalaman. Welcome back na naman po sa ating pagpapatuloy po sa pagbabahagi po ng kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng Hapon. Nandito naman tayo, continue na naman po tayo sa ating pagbibigay po ng mga kaalaman po dito sa itaas po ng bundok. So, nais po natin ibabahagi sa inyo ang mga ilang sign na kung saan nagsasabing direct to the object o ibig sabihin na direct to the point. Ibig sabihin pag nakita natin ang mga treasure sign na ito ay nagsasabi po ito na direkta po ang ating huhukayin. Kung saan po ito nakalagay ay doon na po tayo maghuhukay.
sapagkat marami pong markers na kung saan hindi nagsasabi na dyan po kayo maghuhukay. So itong mga sign na ito ay nagsasabing dyan kayo maghuhukay, dyan kayo magsimulang maghukay. Kung makikita ninyong mga sign na ito, sapagkat ang tinutukoy mo po nito ay ang mga direktang treasure, direct to object. Ibig sabihin, sa ilalim nito ay mahuhukay nyo ang treasure. So sa lalim naman po, hindi po ako makapagbigay sa inyo ng detalye sa lalim sapagkat hindi po ako ang nagbaon. At madidiscovery na lang po ninyo ito kung mababaw man ito o malalim, sapagkat ang binahagi natin po, ang topic po nito ay ang direct to the point o direct to the object lamang. So tayo ay masaya at malugod na nagbabahagi sa inyo upang matuklasan ninyo ang mga sikreto na ito, mga ka-treasure hunter. So ito pong ating ibabahagi ay ang letter Y, na kung saan dalawa na parang nagkasalungat, na parang may literang ay numerong 2 doon sa dulo ng Y na yan. So tandaan po ninyo, mga ka-treasure hunter, yung dalawang Y na yan na parang ang buntot nila ay nagpurmang parang nagkasalubong yung letter Y na yan. So ang tinutukoy po yan ay direct to object. Ibig sabihin, direkta po sa ilalim po niyan ay huhukayin ninyo sapagkat doon po ang treasure nakalagay. So pag nakita kayo ng dalawang Y na nakaganyan, yan po ay direct to the object. So ito pong isa na bilog, maraming nagtatanong sa atin ito na bilog, circle daw na mayroong point. Iba po itong circle na ito na may point banda sa gilid na gitna, sapagkat yung circle po na may point po dito sa pinakasintro, magkaiba po sila ng itsura. So ito pong direct to the point ay medyo tabingi po ang kanyang tuldok sa gitna. So tandaan po natin, pag sintrong-sintro ang tuldok nito ay nag-iiba po ang meaning, at mayroon po tayong mga video niyan na kung saan mayroon po nitong sign na ito. So doon na lang po kayo maghahanap sa ibang mga video sa sign po na yung meaning po nito, sapagkat ang topic po natin ay direct to the point, direct to the object. So kapag nakakita kayo ng circle na may tuldok po na hindi straight diretso sa gitna, yan po ay nagsasabing direct to the point. Ibig sabihin, sa ilalim po niyan ay huhukayin ninyo, sapagkat yan po ay nagsasabing nandyan sa ilalim ang treasure. Ito po ang pangatlo nating box na kung saan may X sa gitna. Yan po ay nagsasabing direct to object. Direct to object. Magkulang po tayo dyan. Direct to object under square. So ibig sabihin, nasa ilalim po nitong sign ito. Kapag nakakita tayo ng ganitong sign na direct to the object, ibig sabihin under the square. Ibig sabihin sa ilalim po nitong tinatakan ng square na may X, dyan po ay nandun ang nakatagong sikretong kayamanan. Ito pong sign na ito ay matatagpuan natin sa may mga rice field, mga taniman po ng palay. Marami po ito sa rice field, sa mga dati pong mga taniman ng mga bulaklak noong unang panahon, taniman po ng mga palay, taniman ng mga mais, basta rice field or mga taniman. Dito po natin madalas makikita itong mga markers na ito na kwadrado na may X po sa gitna. Yan po ay nagsasabing direct to the object under square. So ibig sabihin, nasa ilalim po nito ng square na ito. Hindi lalayo dito, direkta po ang paghuhukay dito. So ang tinutukoy nito ay direct to object under dito sa square na ito. So susunod, ito pong parang araw na kung saan tag-aapat ang kanyang spike. Kung makikita ninyo, tag-aapat ang kanyang spike. At may mga kasama po siyang parang Korean character na makikita ninyo. So kahit hindi niyo ma-memorize yung Korean character na yan, sapagkat magkasama po sila nito, at tandaan po ninyo itong parang araw na may spike po na 8. At may parang letter F, tapos may parang letter B, na para siyang Korean character na mga letters. Siguro Korean ang nagbaon nito, kaya kinuha natin ito sa Japanese code, kasi magkasama po talaga ang Korea at saka ang Japan sa kanila pong pananalasa dito po sa ating bansa. So yan, ito pong mga sign na ito ay legit po
po ito sapagkat ito po ay ibinabahagi ng TAPI. So atin po itong ibahagi sa inyo ng may kasamang eksplanasyon upang inyo pong maintindihan. So kailangan ninyo itong sipiin upang may guide kayo. So susunod po, ito po ang ating isusunod. Parang ganun din, may arrow din na may spike. No, itong ano na ito, kung makikita ninyo nagkaiba lang sila sapagkat ang spike niya ay medyo may kakaibang forma. So direct to object ang meaning po nito. So nakita na natin ito sa isa, parehas lang yan. So ito naman ay may V2, yan, Y na may parang dos po ang Y niya na may parang pagka 4. Hindi mo maintindihan na may number 2, may number 4, tapos may letter Y. Hinalo nila yung number 2, tapos number 4, tapos letter Y, pinagsama. Tapos Y, tapos may parang diamond na may buntot na ganyan. Yan po ay nagsasabing direct to the object. So, ibig sabihin, direkta ninyong huhukayin kung saan ninyo makikita itong mga sign na ito. Ito po ay napakahalagang mga sign, mga ka-treasure hunter, sapagkat lagi po tayong naghuhukay at mauubusan tayo ng pira kapag hindi po tiyak ang ating hinuhukay. So, kapag nakakita tayo ng ganito ay malaking bagay po ito upang ito po ay magsasabing direct to the object ng ating hinuhukay. So, ito po ay magiging guide po natin sa paghahanap po ng sikretong nakatagong kayamanan. So sana ay makapagbigay na naman tayo ng panibagong karagdagang kaalaman po sa inyo tungkol po sa mga sikreto ng hapon. Hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi. Short videos lang po ang ating ibabahagi ngayon sapagkat tayo po ay mayroon namang gagawing mahalaga sa ating buhay. So hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi at maraming salamat po sa inyong lahat. Daghang salamat kaninyong tanan Kabisayaan o Kamindanawan.